Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa loob ng isang lumang mansyon sa Antipolo? Sa bawat sulok ng bahay na ito, may mga sekretong naghihintay na matuklasan at may mga pinto na sana'y manatili na lang na nakasara. Sa gabing ito, saksihan natin ang kwento ni Isabela na mag-isa na lang sa mundo habang hinaharap niya ang mga bulong at kaluskos na nagmumula sa isang ipinagbabawal na silid. Maghanda na kayo sa isang misteryosong pamana ng kadiliman na magpapatanong sa inyo hanggang saan ang kaya mong gawin para malaman ang katotohanan. Sa lilim ng mga puno at paanan ng luntiang burol ng Antipolo, nakatago ang isang lumang mansyon na tila kahon ng mga lihim na hindi pa nabubuksan. Ang mga haligi at pintana nito na may disenyo pa mula sa panahon ng Kastila ay nagbibigay ng misteryosong aura na parang may mga mata na nagmamasid sa bawat kilos ng sinumang lumalapit. Sa loob ng mansyon, sa isang silid na may kisaming mataas at puno ng mga larawan ng mga ninuno, naroon si Isabela na tila naglalakbay sa nakaraan habang tinitingnan ang mga lumang retrato. Ang mga gamit na nakapalibot sa kanya ay saksi sa mahabang kasaysayan ng kanyang pamilya at sa bawat tingin niya sa mga ito, lalo lamang lumalalim ang kanyang koneksyon sa mansyon. Isang gabi habang abala si Tita Lourdes sa pag-aayos ng mga bulaklak sa altar, hindi niya mapigilang banggitin ang pangalan ni Tito Gregorio at bigkasin ang isang dasal na parang babala. Ang kanyang mga kilos ay nagpapahiwatig ng kanyang malalim na pananampalataya at ang unti-unting pagkawala ng kanyang katinuan. Habang naglalakad si Isabela sa mahabang pasilyo patungo sa kanyang silid, napansin niya ang pintuan ng ipinagbabawal na silid na bahagyang nakabukas. Ngunit nang lapitan niya ito, bigla na lang itong sumara na parang may nagtataboy sa kanya palayo. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng katanungan at takot sa kanyang isipan na parang may bumubulong na mag-ingat ka, Isabela. Sa pagpanaw ni Tita Lourdes, nag-iisa na lamang si Isabela sa malaking mansyon. Sa harap ng puntod, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, ramdam niya ang bigat ng pagkawala ng tanging pamilyang kilala niya. Ang lamig ng hangin at patak ng ulan ay tila sumasabay sa lungkot na kanyang nararamdaman. Sa unang gabi niyang mag-isa sa mansyon, narinig ni Isabela ang mga kaluskos at bulong mula sa ipinagbabawal na silid. Ang mga ito ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at determinasyong alamin ang misteryo sa likod ng pintuang matagal nang nakasarado. Habang nag-uusisa, natagpuan ni Isabela ang susi sa ilalim ng lumang orasan na may kakaibang disenyo na tila isang palaisipan na naghihintay malutas. Ang susi ay tila bumubulong ng ito na ang simula na nagtutulak kay Isabela na harapin ang nakaraan at ang mga sekretong matagal nang nakatago. Habang dahan-dahang pinihit ni Isabela ang susi sa kandado ng kahon, isang malakas na hangin ang biglang sumuot sa silid na para bang may puwersang gustong makawala. Nang tuluyan niyang mabuksan ang kahon, isang nilalang na puro sugat at halos hindi na makilala ang dahan-dahang bumangon mula sa loob nito. Ang hangin ay nagdala ng malamig na simoy na nagpatayo sa balahibo ni Isabela. Ang nilalang na si Hugo ay may luha sa mga mata at tila may gustong sabihin. Nagtangka siyang lumapit kay Isabela, ngunit sa takot, bigla siyang tumakbo palayo. Ang kanyang mga hakbang ay nagiiwan ng mga bakas sa sahig na kahoy ng mansyon. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng mga hiyaw at bulong na nagpapahiwatig na ang kanyang pag-alis ay nagbukas ng bagong kabanata ng misteryo sa mansyon. Ano kaya ang ibubunyag ng mga bulong at hiyaw na iyon? At paano haharapin ni Isabela ang mga ito? Nang dumating ang pulisya, bakas sa kanilang mukha ang pag-aalinlangan. May mga sulo at baril silang hawak na para bang papasok sila sa isang lugar na hindi pangkaraniwan, na puno ng panganib
at hindi maipaliwanag na takot. Ang mansyon ay tila isang yungib na nagtatago ng mga lihim na ayaw matuklasan. Sa loob ng ipinagbabawal na silid, natagpuan nila ang katawan ni Hugo. Wala na itong buhay at mahigpit na hawak ang lumang tala-arawan ni Tita Lourdes. Ang mga pahina nito ay puno ng dasal at sulatin tungkol sa kanyang mga paniniwala at mga ginawang sakripisyo. Habang binabasa ni Isabela ang tala-arawan, unti-unting bumalot sa kanya ang matinding pagkakonsensya at pag-unawa sa mga aksyon ni Tita Lourdes. Para bang siya mismo ay naging kasangkapan sa hindi sinasadyang pagpapahaba ng pagdurusa ni Tito Gregorio. Ngayon, paano haharapin ni Isabela ang katotohanan ng kanyang natuklasan? Anong hakbang ang kanyang gagawin upang mabigyan ng hustisya ang kaluluwa ni Tito Gregorio? Ang bawat pahina ng tala-arawan ay nag-iiwan ng mas maraming tanong kaysa kasagutan. Ano ang susunod na mangyayari sa mansyon na ito na puno ng mga sekreto at alaala ng nakaraan? Sa pagtatangka ni Isabela na ibenta ang mansyon, abala siya sa pag-aayos ng mga papeles at lumang larawan. Kasama niya ang isang ahente ng real estate at sa kanilang pag-uusap, bakas ang kanyang determinasyong putulin na ang kanyang koneksyon sa mansyon. Kailangan ko nang mag-move on, sabi ni Isabela sa ahente habang pinupunasan ang alikabok sa isang lumang larawan ng kanyang Tita Lourdes. Isang gabi bago pa man matuloy ang pagbebenta, nagulantang si Isabela sa malaking apoy na lumalamon sa buong mansyon. Tila ba may mga puwersang ayaw pabayaang mawala ang mga sekretong nakatago. Nakatayo siya sa labas, nakatitig sa nagliliyab na gusali, at ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata na puno ng pagtataka at takot. Bakit? Ang tanging nasambit niya habang unti-unting kinakain ng apoy ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Sa kabila ng lahat, itinago ni Isabela ang susi ng ipinagbabawal na silid sa loob ng isang lumang kahon ng alahas. Hinaplos niya ang susi na tila ba ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya kayang tuluyang bitawan. Paalam, Tita Lourdes, bulong niya habang marahang isinasara ang kahon. Ang susi ay naging simbolo ng mga lihim at babala ni Tita Lourdes na laging magpapaalala kay Isabela na may mga misteryo sa buhay na mas mabuting manatiling hindi nalalaman. Sa tuwing makikita niya ang susi, naaalala niya ang mga dasal at babala ng kanyang tita na parang bumubulong pa rin sa hangin. Sa pagtatapos, makikita si Isabela na dahan-dahang naglalakad palayo sa lugar kung saan dati nakatayo ang mansyon. May bigat sa kanyang mga mata, ngunit may bagong lakas sa kanyang hakbang. Tila ba handa na siyang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay, dala ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo, isang mahinang bulong ang kanyang narinig, Isabela. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita kundi ang kadiliman ng gabi. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa susunod na kabanata ng kanyang buhay? Sa huli, natutunan ni Isabela na may mga lihim na mas mabuting hindi na lang binubuksan. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload at tandaan baka sa susunod na paglingon mo, may bumulong din ng pangalan mo sa dilim. Paalam at mag-ingat. Laging mag-ingat.